Sa ngayon, no, we are continuing, no, pinapatuloy po natin itong ating gradual constriction. No? Patuloy natin pinaliliit ng pinaliliit. Itong area na pinaggagalawan itong grupo nito ni Commander Malik at ang kanyang mga followers. No? Subalit kahit na ginagawa natin yan with great care at nag-iingat po tayo dahil alam natin meron pang mga civilians dun sa loob. Close quarter battle ka po nangyayari ngayon kaya talagang mas ingat tayo? I cannot reveal ang operational details but sa atin ay patuloy po. No? We are moving forward. Build up itong area na to. Kailangan po talaga pagpasok po natin kasundaluhan ay kailangan pangalagaan nila ang sitwasyon na walang civilian na masasaktan o mapapahamak. Ang core ng mission namin, no, ang pinakasentro ng mission namin is to save lives. So, yan po ang ginagawa natin ngayon. Yung term niyo is constriction, parang sasakalin mo sila. Gradual, paunti-unti, no? Oo. Paunti-unti natin ginagawa kasi ito ay recognize natin na ito ay kakaiba itong sitwasyon na ito ay urban terrain, no? At yan ay hindi naman problema sa Sandataan Lakas ng Pilipinas. Meron po tayong training dyan, no? Ang tawag po natin dyan ay Military Operations in Urban Terrain or MOUT, no? Handa po tayo dyan, kaya lang kakaiba to, sana maintindihan po ng lahat na hindi to pwedeng madaliin. Kailangan, lalo na kung may mga civilian. Kung wala nga civilian, hindi natin mamadali, lalo na ngayon ng civilian. But right now, napansin natin na may civilian din. Like for example, may mga reports na may nasasaktan na civilian. Who are they? Akala ba natin clearing operation? Sa ngayon, no, alam po natin, no, na mayroong mga civilian dyan na naiipit sa loob. Hindi naman ibig sabihin ay na hostage sila. Posibleng sila yung natatakot. Katulad kahapon, no, meron tayong 4 na very elderly habang nakiklear tayo sa Barangay Mariki. Ang na-rescue natin. At alam natin na dikit-dikit po ang mga bahay dito. Ang posibilidad na meron pang mga natatrap, naiipit dyan, ay mataas. The more na kailangan tayong maging careful na hindi natin mahalok ang kalaban sa mga inosenteng civilian. Kaya sana naghihingi kami ng pamunhin sa lahat na ang pace ng ating paglusong ay deliberate po, no? Nag-iingat po tayo. Sir, may possible po pa sir matapos itong linggo? Ayaw po natin magbigay ng eksaktong araw, pero ang magagaranti lang po namin sa inyo ay walang atrasan po to. Tuloy-tuloy po itong labanan na to. Tuloy-tuloy po ang ating gradual constriction hanggang ma-rescue po natin lahat ng civilians. Wala pong panibagong casualty sir or wounded sa ating mga tropa? Meron po tayong mga bagong wounded at ito nga ay sa kadahilanan na itong ating gradual constriction. Malapit na po, malapit na po. More or less sir, ilan pa yung tropa ni Malik na sa loob? Naniniwala tayo na between 30 to 40 pa ang kanilang fighters na nasa loob. How about the hostage? Sa hostages, estimate po natin ay nasa more or less 50 pa po. Ito sir, sir, may mga bata pa. Hindi po natin hindi pa po natin malaman yan hanggang totally mapasok natin at eventually makapag-clearing na tayo dito sa ating area of interest na kung nasan tayo ngayon. Thank you. Sir, saan ang gagaling ng supply ng ammunition ng kalaban and food? Kasi parang hindi sila nauubusan. Una muna, no, naniniwala tayo na lahat ng dala nilang ammunition ay dala nila from day one. No? At itong labanan natin ngayon para maintindihan po ng mga kababayan natin na tayo po ang may hawak na momento. Tayo po ang may offensive action. That operational tempo belongs to us. At habang tayo nagmo-move forward, ang itong mga MNLF Miswari faction ay defense po. Na ang gamit nilang bala, minimize nila. Konti na lang ang bala nila at konti rin ang ginagamit na kinakailangan sa isang defensive action. No? Mas madami tayong ginagamit because we need a lot of ammunition to push them back, to increase the constriction, to decrease the constriction size.
So, sa ganitong baka iniisip nyo na madami pa silang bala. Ang bala na ginagamit nila ay for delaying action na lang. Dadating isang panahon na magkakaroon tayong decisive point. Yan ay